Again, major 'yan. Dahil yung mga kamag-anak, yung mga alipores madadamay. Pag binuksan yung bank account dahil hindi na papayagan yung bank secrecy laws kung merong impeachment, no? Ay madadamay yung mga iba na binigyan ng tseke nitong mga drug lords, di ba? Dahil may mga pending cases kay Pulong, kay Mads Carpio, kay Bongo, kay Michael Yang, no? Ay lahat 'yan magkakaroon na ngayon ng bala ng smoking gun. Dahil bubuksan ng AMLA yung mga bank accounts na under ng bank secrecy laws ngayon habang walang impeachment. No? So maraming bubuksan na possibilities yung impeachment. Na by the way, no, dahil patapos na Nobyembre ay mangyayari sa Disyembre. Dahil ang aking bubuit, tinatapos muna yung budget. Yung national budget. Dahil election next year kailangan hindi pwedeng hindi pwedeng uulitin lamang yung budget this year. Kailangan talaga ng bagong budget. Magkano yun? 6 point something trillion, no? Trillion yun. Mahirap bilangin yun, Ina. No? Trillion. So, tatapusin muna yon dahil kung isasabay sa impeachment ay medyo mahirap. Yun lang naman yung aking obserbasyon. Iwan ba yung bubwit mo na yan? Pero wag mo kalimutan, Ina, yung impeachment ni Corona nangyari December 12. Yun nga. Halos malapit na sa Pasko. No? So kung gugustuhin, political will yan eh. Kung gugustuhin ng gobyerno, kaya naman gawin yan. Kahit luminipis yung window, yung oras. No? Kaya gawin yan. Paano sa Congress, mabilis lang yan eh. Isang file, may isang congressman na mag-endorse, tapos may boto na 30% ng Kongreso. Pag akyat niyan sa Senado, dyan kinakailangan ng 2/3 yung conviction, no? Pero yan ay feasible. Halimbawa, doon sa impeachment ni Corona, nung nagsimula yung impeachment, yung inclined towards conviction, baka less than 10 lang. Pero nung natapos yung impeachment process at kinonvict si Corona, 20 na yung bumoto. 3 lang yung hindi bumoto, si Miriam, si Bongbong, at saka si Joker Arroyo. Yun lang, no? Panoorin mo, Ina, yung impeachment ni Corona. Lalo na yung kanyang speech. Meron kang maririnig na pamilyar na pangalan doon. Nako, quick follow-up, Sek. Quick follow-up. Itong binabanggit mo na maaaring December, ito na yung binabanggit ni Ina kanina. Kasi nagsalita nga si Speaker. For the first time, may ganun siya ngayon. No? May ganun siya pinindigan ng dapat. Pagsalita na si BP Sara. Ibig sabihin, hudyat ba ito, Sek, na yung liderato ng Kongreso, si Speaker Martin, nagsalita na, dati ba nangingimi yan, talagang tumatan siya eh. Ngayon biglang nagsalita. Ito ba ay hudyat? Ito ba ay senyales na maaring magpatuloy na itong nababanggit na nababalitaan natin na maaring magkaroon ng impeachment processes po? Parang sigaw yan eh. Sigaw yan. Hoy! Gising! Lahat ng kanyang mga kaalyado, wala tayo. Dahil, senyales. Sabi nga ni Michael, tama yun. Senyales yun dahil hindi naman nagsasalita si Speaker eh. Diba? Hindi mo siya sumakama sa awal eh. Diba? Ito, sumama na siya. No? Ikaw na mismo. Ikaw na mismo ang tumestigo. Sasabihin mo, kawawa naman ang mga staff mo. Tapos yung dapat tumestigo, hindi tumestigo. Ikaw na yung tumestigo. Ang mahalaga ron, hindi yung sinabi. Ang mahalaga, yung nagsabi. No? Yun. And also parang isn't it, Speaker Martin, kumbaga, indirectly telling his allies in Congress na ituloy nyo na yan. Umpisahan na yung impeachment. Ganon yun, Sek. Game on. Yes. Dahil yung predicate para sa impeachment, na-establish na. Lalo na ngayon. No? Kailangan na lang may mag-file. Pero, sabi ko nga, nangyayari pa yung budget hearing, yung bicameral, nag-aaway pa yung Kongreso at saka Senado, di ba? Tinanggal pa yung AKAP, no? In their billions, doon sa budget. Sabi ni Manang Amy. Tinatapos muna nila yon, no? Yung away na yon, no?
Pag natapos na yan, edi sasalang na dyan yung impeachment.